Nako Kuya Kim, marami ang nagtatago ngayon sa araw pero may iba naman parang gusto pang mas lumapit. Aba yan, yung mahihilig umakyat ng bundok, Susan. Isa rin yun sa mga pwedeng gawin ngayong summer. Para sa hindi pa nakakasubok nga mahirap pero sa mga paulit-ulit na nag-hike, ito ang paraan nila para mawala ang stress. Pero Susan, hindi rin madali ang tatahakin para paabot ang tuktok at marami rin pwedeng pagdaanang pagsubok. Yan ang aking kwentong dapat alam mo. Sa mga umakyat ng bundok, walang-wala ang ulan at putik. Pero anong gagawin Yung ngipin niya may iwan. kung may dumikit na limatik sa mata? Wag. Wait lang kasi. Madami umanong nabahala ng dumikit na limatik sa mata ng hiker na si Chino sa Camarines Sur. Nahilig ako sa pag-aakyat sa bundok kasi parang na-i-release ko yung stress na nararamdaman sa araw-araw na ginagawa. Nare-relax ako pag umaakyat ng bundok. Pagdating sa Mount Isarog, hindi namin in-expect na medyo uulanin. Pag kasi inuulan, dun lumalabas yung mga limatik. Along the trail, nung pababa na kami ng bundok, dumadami na yung mga limatik. Hindi ko lang napansin na bigla na lang siyang dumapo sa katawan ko. Kahit tag-init na, unpredictable pa rin daw ang panahon sa itaas ng bundok. Dumadaan yung mga ulap sa mga bundok, so kapag minsan nasa loob ka ng ulap, umaambon o minsan bumubuhos yung ulan. Minsan habang nasa trail ka, biglang bubuhos yung ulan. Sa dami raw ng bundok na inakyat ni Chino, napansin niyang maraming limatik sa Mount Isarog. Sa simula pa lang ng trail, makikita mo siya na gumagapang sa rubber shoes mo, sa legs mo. Dapat alam mo, naglimatik o linta ay isang blood-sucking parasite. Sa dami ng mga limatik na makikita sa daan, sa mga sanga, sa mga puno. Kaya ako lang naramdaman na may dumapo sa mata ko kasi medyo na aninag ko siya sa mata na may gumagapang. Ayon sa ophthalmologist na si Dr. Mitchell Buduan, kapag nadikitan ng limatik, ang kinagat na parte nito ay hindi raw nakakaramdam ng sakit dahil nagpapakawala ito ng anesthetic o pampamanhid at pinipigilan ang coagulation o blood clot. Yung pinasukan ng limatic ay yung talukap ng mata. Hindi naman yan papasok sa pinakaloob or magkukos ng butas. Usually, nasa external lang ng mata yung pwedeng gapangan ng limatic. Paalala ni Doc, huwag daw piliting tanggalin ang limatik. Magkaroon una ng irritation, and at the same time, magkaroon ng allergic reaction, so watch out for it kung kunwari biglang namula, namaga. Pero yung pagkabulag, hindi naman masyadong at risk for that. Unless siguro yung matagal na nandoon na siya sa loob ng mata. Wait lang kasi. Kailangan namin maghanap ng lugar na kung saan pwede kaming umupo at matanggal namin ng maayos yung limatik. So yun na agad yung una kong naisip. Siyempre, sinisip-sip na yung dugo kasi puno ng blood vessels yung mata. It's not going to cause a lot of blood loss naman. Hindi gagalawin, hindi i-manipulate as much as possible para hindi mas magkukos ng risk of allergic reaction or bacterial infection. Punta agad sa specialista. Para maalis ang limatik sa mata, payo ni Doc Mitchell. Kung may baong kayong mga mineral water, yun na lang yung panghugas nyo and wash ng soap din. I-eye patch na lang if ever na hindi kayang bunutin or wag na lang bunutin. Maaari din daw gumawa ng salt solution. Yung half a teaspoon of salt tapos water and saka mo siya i-rinse off or i-drop sa mata. Huwag din daw persahin na tanggalin ito. As much as possible, wag sana gumamit ng tweezers or mga cotton buds kasi pwedeng mas mag-cause ng danger yon. Pag naputol yung limatic, pwedeng mag-cause pa yon ng infection sa loob ng mata. Huwag magpanik kapag nangyari sa inyo yung mahagat ng limatik lalo na sa mata. May possibility na mas lalong lumala yung situation, hindi lang para sa iyo, pati para sa mga kasama mo. Mandikit kung kumapit ang limatik, pero ang importante ay huwag magpanik. Matuto ng tamang first aid para kung madikitan ng limatik ang ating responde, automatic.